Matagal na yan. Pwede sabihin yung mga ito-turn over na yung mga unit? How would you turn over the unit? Kailan mo ito turn over? Meron ba ba? Meron ba ito-turn over pa? Maraming bakante pa lang sir. Hindi, marami kayong bakante dahil nilayasan ng ilan. Pwede sabihin may dati ng unit owner na hindi pa nag-turn over. Yung mga unit na AC lang. Hindi nyo dapat tiniturn over yun hanggang hindi ka nag-comply sa HLURB. You're violating now. You're violating the law. You are not. You are showing defiance doon sa order ng Housing Land Use Urban HLURB. Huwag tayo pumunta sa epekto ng dahilan ng problema ang developer. Pag ang developer hindi sinunod yung mga requirements ng HLURB, nagkakasana-sana ang problema. Pero ituturo nyo doon sa mga unit owners, kesyo ganito, ganyan, nasa developer. Simple lang. I-comply nyo ang requirements ng HLURB at ganoon din sa City Hall ng Pasay. Sigurado ako, pwede nyo nang ayusin yan at pwede nang ibalik at pwede na kayo maningil at kung sino hindi nagbabayad, pwede palayasin. Bira lang na engineer ka, hindi mo kabisado. Ano pang silbi mo? Hindi ka na engineer, muchacho ka. Kasi pag hindi nangyari ka ba talaga? Sigurado ka? Ano ka? Siguro? Ano ka? If you're a civil engineer, you should know. Hindi ka. Ano mali na administration? You can tell me straight in my face. Ito Mr. Tulfo, kaya ang subject to the approval of the administration. Hindi lagi na. Tuturo mo eh. Ang administration nga kasi talagang... Pero meron din ongoing na sa Central Park. Sa Central Park, sa ngayon wala pa. Kasi ang administration at saka ang HLURB, wala pa silang pinag-usapan kung anong gagawin. Wala silang pinag-usapan. Mayroong utos na sa inyo na hindi na dapat pag-usapan eh. Ako naiinis tuloy eh. Ginagawa niyo namang pinaiikot niyo yung mga unit owners. Kahit na nga kami, eto na nga, nag-iimbestiga. Nabibitag na yun sa akin eh. Si Bitag ako eh, nabibitag na kayo sa akin, humihirap pa kayo eh. Sagutin niyo naman diretso. Wala pala kayong ginagawang compliance because sinabi naman talaga ng HLURB, you are not complying. You are not even responding. So, you are total defiance. Ang mga kulukoy na to, nabitag na nga gusto pang lumusot. Patuloy pa rin nagbebenta ng kanilang units sa kabila ng ipinalabas na cease and desist order ng HLURB. Patuloy ang kanilang pagbebenta ng problema. Akin kayo, di ba? Hindi mo kabisado. Sinong kabisado? Itong problema rito, ano? Nabibitag na, unti-unti na nabibitag, sumisikip na yung aming patibong. Umihirit pa talaga eh. Wala na eh. Pumunta kami sa kanilang lawyer. Napilipit na yung dila sa kasagot. Pumunta kami ng engineer, tinuturo dito. Pagdating dito, tinuturo. Baka mami, ituturo kay Jose Rizal. Okay. Nakita naman sa TV ko, ang klaseng developer kayo. Walang mahagilap kahit sino. Nagliliwalay yung kanilang administrator kung sino man yun. Yung kanilang liaison, ewan ko kung saan, baka nagpaanang doon sa malamig na lugar. At yung engineering, blanco, yung legal, nahilo, si Ching, hindi na makapagpaliwanag ng husto sa telepono kanina sa cellphone. At ang laging sa tuwing pag medyo napo-corner na, may karamdaman siya. Ay, siya naman nagpapunta sa atin dito, ginawa ng bitag. Kasi eto na, no? Bitag na eh. Hulog na sa bitag. Yung kanilang mga kapalpakan. Pilit na pinagtatakpan pa rin. Tinawagan ng bitag si Senator Rodolfo Biason hinggil sa mga kaso ni Ching. Yes, Senator, good afternoon. Yeah, good afternoon. Sir, kaya po kami napatawag because I remember when you were still the chairman ng Committee on Housing back in 2000 or 2001, I believe na parang naimbestigahan nyo ata yung mga gusali ho ng ECE Corporation. I think they made a promise sa inyo. If you can remember na it was built by Emilio Ching. I do remember, yes. Ano ho yung mga nakita nyo ho way back doon ho sa pagkukulang ho ng developer when you were still the housing chairman? The size of the units, you know. If I remember it right, the contract said that the size something like 40.
meters. Pero pag sinukat, is 41-20 one issue, no? And then the issue of fire escapes. So, example. And then, Mr. Water? Parking, something like parking. Sa parking? Do not remember very well about it. Yeah. Yung sa tubig ho, sir, at saka yung nababakbak na mga ano. Yes, yung mga substandard. Yes. Yes, ano? Ang nagkamunod is the SWRB Yes. took over the issue. What they can do is recommend. I'm still chairman now. Pinalis sa akin eh. Ganun ba? So you're back to being the chairman? Okay. Ngayong nakita nyo na ang estilo ng ECE Realty Development Incorporated, mag-ingat sa pagbili ng anumang kondominium, lalo na kung ito'y gawa ng ECE. Layunin ng bitag na ilantad sa publiko ang estilo ng paggawa at uri ng kalidad ng trabaho ni Emilio Ching sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Maaring marami pang tiwaling developer tulad ni Ching at ang kanyang ECE Realty Development Incorporated. Isa lang ang tatak na iniwan ni Ching sa bitag. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Babala ng bitag. Iwasan maging biktima ng mga inilalakong problema ng ECE Realty Development Incorporated sa pamamagitan ng kanilang mga ibinebentang condominium. Iwasang mahulog sa patibong ng kanilang panlilinlang at kapabayaan. At sa iyo, Emilio Ching, hindi dito natatapos ang bitag. Umpisa pa lang to. Abangan. Makikita ang katotohanan kung sumbungan ang pag-uusapan sa bitag. Ang pagtitiwala ay nakakamit dahil sa resulta. Gawa, hindi ngawa. Dito, nakakamit ang salitang respeto. Dahil kung hanap nyo'y pinagkakatiwalaang sumbungan, alam nyo na kung sino. Ako, si Ben Tulfo. Walang sinasantot, walang sinisino ang patibong ng bitag.